Bagamat paulit-ulit nilang sinasabi na tayo ay susunod at makikipag-cooperate para ipatupad ang Red Notice Alert, wala palang Red Alert Notice. Wala palang Red Alert Notice. Now, ano ba pagkakaiba nitong sinasabi na Red Alert Notice, no? At saka yung Interpol diffusion? Well, unang-una po, ang diffusion, bansa lang ang nagpapakalat niyan sa iba't ibang bansa. Ibig sabihin, nanggaling sa Pilipinas yung diffusion order. At yung diffusion order ay nakikiusap ang Pilipinas na arestuhin or at least i-facilitate yung pag-aresto para ma-extradite ang isang tao. Ngayon po, ang gusto kong pag-usapan ay yung lumabas na diffusion. Ano ba yung diffusion na lumabas doon sa investigasyon ng Senado ni Senator Amy Marcos? Ang lumalabas, ang meron lang palang na-issue para arestuhin ang ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay isang diffusion order. At bagamat sinasabi palagi ng ating mga opisyales na sila ay makikipagtulungan sa Interpol pag nagkaroon ng red alert notice, wala pong red alert notice. So ano yung diffusion order at bakit ito ay sablay bilang legal na basihan sa pag-aresto kay Presidente Duterte? Well, unang-una po nasabi na natin na ayon sa Article 59 ng Rome Statute of the ICC, bago maaresto ang tao para padala sa ICC, dapat iharap muna sa lokal na hukuman. At ang mangyayari doon sa lokal na hukuman, para siyang extradition. Ascertain yung identity ng tao, sisiguraduhin na yung kanyang mga karapatan ay narespeto at saka siyempre issue na kung meron bang jurisdiction yung hukuman na nagre-request ng extradition ng isang Pilipino. So anyway, ang sinasabi nila, Secretary Remulla, palagi nilang sinasabi, kinakailangan makipagtulungan pag merong red notice alert. Kalokohan po yun. Kasi malinaw naman po na ang red notice alert ay hindi siya international warrant of arrest. Yung pagpapatupad po ng red notice alert ay sang-ayon pa rin sa lokal na batas. At dahil sang-ayon nga sa Rome Statute na kinakailangang iharap siya sa hukuman, ang dahilan kaya kinakailangang iharap sa hukuman ay para masigurado na sang-ayon sa ating saligang batas na no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, na maririnig muna yung tao na arestuhin. Lalong-lalo na kung siya ay merong pagtutol doon sa jurisdiksyon ng hukuman na maglilitis sa kanya o humihingi ng kanyang pagkatao. At alam naman natin sa mulat mula, sinasabi natin na wala ng jurisdiction ICC dahil tayo po ay bumitiw na at nagsimula yung preliminary investigation matapos or lampas na doon sa isang taon matapos tayo nag-deposit ng instrument of withdrawal. Ang nakapagtataka, bagamat paulit-ulit nilang sinasabi na tayo ay susunod at makikipag-cooperate para ipatupad ang red notice alert, wala palang red alert notice. Wala palang red alert notice. Now, ano ba pagkakaiba nitong sinasabi na red alert notice, no? At saka yung Interpol diffusion? Well, unang-una po, ang diffusion, bansa lang ang nagpapakalat niyan sa iba't ibang bansa. Ibig sabihin, nanggaling sa Pilipinas yung diffusion order. At yung diffusion order ay nakikiusap ang Pilipinas na arestuhin or at least i-facilitate yung pag-aresto para ma-extradite ang isang tao. Siguro kaya sila kumuha ng diffusion order, ang intensyon nila sa Hong Kong huhulihin. Pero kung ikaw ay merong diffusion notice, bakit mo naman papadadala sa sarili mo yan? Ikaw lang bilang isang bansa ang nakikiusap na kung mahahanap nyo itong taong ito sa jurisdiction ninyo, pakihuli lang at pakidala sa amin para siya ay ma-extradite. So malinaw po, hindi nanggaling mismo sa Interpol ang diffusion notice. Yan po ay nanggaling mismo sa gobyerno ng Pilipinas. Ibig sabihin, kung yan ay hiningi natin para hilingin sa Hong Kong na arestuhin si Presidente Marcos, well, naintindihan natin yun kasi nga wala namang jurisdiction ng Pilipinas sa Hong Kong. Pero kung yan ay galing mismo sa Pilipinas, para namang ulul yan. Alam mo namang i-request mong sarili mo na arestuhin. Ba't ka pa magre-request? Ikaw na nga magpapa-aresto. So binobola tayo ng mga administrasyon ng Marcos Jr. nung sinasabi nila na legal ang pag-arrest dahil ito ay diffusion notice. Uulitin ko po, parang ulul naman tayo na sasabihin natin sa ating sarili, sa bansang Pilipinas, sige nga, tulungan mo akong arestuhin. Ang ibig sabihin po niyan, Pilipinas lang talaga ang nagdesisyon na arestuhin ang presidente.
Wala pong kinalaman ang Interpol, wala pong kinalaman ang International Criminal Court. Ganun pa man, ano naman ang pagkakaiba ng diffusion at saka yung red notice? Well, yung red notice kasi, Interpol mismo ang nag-i-issue niyan. Kung gets nyo? Ang diffusion, Pilipinas ang nag-issue na nakikiusap sa mga bansa, tulungan nyo kaming arestuhin si PRRD. Pero bakit mo sa gagamitin nga ang diffusion kung pag-aaresto sa Pilipinas mismo? Samantalang, ang red alert notice naman, galing sa Interpol at lahat ng miyembro ng Interpol ay pinakikiusapan. Pwede ba pakiaresto preparatory sa extradition? Hindi po automatic yan kahit tayong parte ng daigdig. Kasi kinakailangan magkaroon ng proseso na masiguro na yung due process right ng nasasakdal ay may respeto. Kaya nga po, kapag ang proseso ay parang extradition, yung extradition hearing na yan ay para lang masigurado na yung due process right, yung karapatang madinig ng nasasakdal, kung meron na labag na karapatang pantao o kung ano man ang objection niya doon sa jurisdiction ng korteng liliti sa kanya, ay madesisyonan ng korte. Malinaw po. Pero walang nag-request na arestuhin ng presidente, yan ay decision lamang ng Pilipinas. So wag na sana tayong malinlang bilang taong bayan na di umano sumusunod lang kami sa warrant of arrest ng ICC. Now, sabihin natin merong warrant of arrest. Hindi nga po automatic yung pagtutulungan ng mga bansa. Kaya nga po, ang nakahandang petition sana ay certiorari para mapigilan yung pagtutulungan ng mga Pilipino sa ICC. Pero sa punto pag-aresto po, wala pang kahit anong hiningi ang ICC. Sa katotohanan, nabulaga na lang sila at nandyan na ang pagkatao ni Presidente Rodrigo Roa Duterte sa dahig na hindi pa naman sila formal na humihingi ng kooperasyon ng Pilipinas. Ibig sabihin, talagang nais nilang tanggalin si Presidente Duterte bilang tinik sa kanilang plano na Marcos forever. Malinaw po yan at ngayon po, nagtagumpay sila. Pero pag-uusapan nga po, no, ngayong malinaw na wala namang request ang ICC na isurrender siya. Paano naman magkakaroon ng duty to cooperate kung hindi pa nagkaroon ng request? Di ba? Kakatawa naman yan. Ibig sabihin, binolunteer ng Pilipinas ang pagkatao ni Presidente Duterte, pero si Presidente Duterte hindi siya nag-voluntary surrender. Labag sa kanyang kalooban at kagustuhan ang pagpapadala sa kanya sa dahig. Walang voluntary surrender. Kaya nga tinatawag natin, kidnapping ang nangyari. Oh, narinig nyo? Hindi po sa Interpol galing. Yung diffusion, nakikiusap yung bansa, nakikiusap lang pa siya, diffusion pa lang. Na pinapalaganap niya na gusto namin dakpin tong tao na to. So sino pala yung nagpatupad ayon kay Roque? Hindi po akin to, hindi ako abogado eh. Ang buong akala natin na nakikinig tayo, diffusion notice, galing po sa Interpol. No? Nag-request sa kanila yung ICC, may diffusion notice yung Interpol, kaya hindi alam kahit nung nasa taas, kaya wala dun sa sinasabi ni Senator Amy, wala pa ron sa kanilang website dahil hindi nga alam ng higher ups ng Interpol. Ang akala ko nasa early, ang diffusion, nasa early stage pa lang to, tapos tsaka ipapakalat pag red notice na. Yun pala, sa paliwanag ni Roque, tayo yung nag-request sa ibang bansa. Yung diffusion, bansa yung nagre-request pa lang. Tapos pag na-pick up yan, tsaka ipaprocess ng Interpol, tsaka sila magbibigay ng red notice na obligado ng umaksyon yung mga member countries ng Interpol. So maliwanag po na tayo na yung nag-request para kunwari galing sa Interpol, tayo nag-request na gusto natin ipahuli si Tatay Digong, tayo din yung tumugon sa sarili nating request. Kaya po nakakagalit naman. Kahit hindi po kayo magagalitin, hindi po ba nakakagalit yun na malaman? Doon pa lang nakakagalit na malaman eh. Wala talaga. Wala talaga. Sarili lang nila, sarili lang natin. Tayo na nag-request. Tayo pa yung tumugon.
tayo pa yung nagdala, tayo pa yung nagsuko. Ngayon, pag tinatanong sila, pag pinagpapaliwanag, done deal na eh. Tapos na eh. Naroon na sa ICC. Wala na kaming magagawa. Ni walang pag-amin ni may pagkakamali sa proseso. Eh. Kaya maghabol na lang yung mga kamag-anak sa Pilipinas para may managot sa, kaya nga kidnapping yung binibintang ni BP Sara eh. Totoo po. Biruin mo yun, parang lokohin muna ginawa na natin yan sa mga Duterte, pero kinakailangan natin ng paliwanag. Lokohin naman natin yung buong Pilipinas. Parang, ang hirap po, para natanggap ko na eh, na talagang ganyan, lalaban na lang doon, kumuha na lang na magaling na abogado doon. Pero itong bago na to, na yung diffusion pala, ay request lang ng isang bansa para ipahuli yung kanyang citizen sa ibang bansa, pinalaganap lang yan para may katwiran, para kunwari, napakahirap tanggapin na humantong tayo sa ganyan. Humantong sa ganyan. Wala nang usapin ng utang na loob. Talagang, hindi ko na po alam kung gaano kamanhid yung mga taong dapat tumugon, no? Kaya nagagalit, hindi maiwasan. Kahit ang nakapronta mga PNP, hindi na iwasan ni BP Sara, nasan yung AFP? Anong ginawa ninyo para protektahan yung mamamayang Pilipino? Ang layo po kay Pemberton kung paano magprotekta yung US ng kanyang citizen. Ang layo po. Kaya wala na po tayo ngayong moral ascendancy yung ating pamahalaan tuwing mayroong bibitayin sa ibang bansa. Wala na tayong moral ascendancy na ipakiusap. Nakikiusap kami sa inyo kasi dumaan sa korte nila eh, at napatunayan na nagkasala. Ito po si Pangulong Duterte, walang dinadaanan na korte, diretso agad sa ibang bansa. Napakasakit, no? Napakasakit bilang Pilipino. Yung kinikilala mong leader, yung hindi nagpayaman, hindi nagnakaw. Hindi siya nagnakaw sa... Di ba? Si Pemberton nga, napatunayan natin na lahat ng tao na napaslang niya yung si Laude. Prinotektahan pa rin ng Amerikano. Pero tayo wala pa pong napapatunayan. Ay, nako. Anyways, ganyan na buhay natin eh. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Maria Dolores, buti po andyan kayo para malaman namin ang hindi namin maintindihan, talagang ilegal ang ginawa nila sa dating Pangulo. Pahayag naman ni Luis Silao, hawak na nila lahat hanggang Supreme Court bulok na din. Salamat attorney sa pagtatanggol nyo kay Tatay Digong. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Sally Kagucha, sana makasuhan si Torre pati na ang may pakana sa pagkidnap kay Pangulong Duterte. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.